nai-improve din po nito ang maganda at mahimbing na pagtulog. After mo na gawin to, di ba marerelax yung katawan mo? Even your mind, hindi lang katawan, is makakaramdam yan ng calm. Mabubura ng panandalian lahat ng Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, wag nyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is another concern video po. Ang sabi niya is, tanong ko lang po, ma'am. Ano po ba, ma'am, ang side effects ng nagsasarili? Salamat sa sagot. Now, may good benefits ba ang pagsasarili? Yes, meron pong mga benepisyo ito sa pangangatawan ng isang tao. But, meron din po itong mga downsides. Meaning, mga epekto na hindi makakabuti. Yan ang pag-uusapan natin sa video to. Alam niyo po, ang masturbation is a normal and healthy part of human sexuality. Maraming benepisyo, physical man or mental benefits. Okay, number 1 na magandang benepisyo ng pagsasarili is physical health. Kung halimbawa, masakit ang katawan mo, meron kang mga menstrual cramps, sa aming mga babae yun kapag may period kami, pwede pong makatulong ito para ma-lessen or ma-manage ng tama yung pain. Why? Because due to the release of endorphins, ito po ay isang hormones na inilalabas ng katawan natin para ma-lessen yung mga pain or discomfort na nararamdaman natin. Kung wala kang partner at ginawa mo ito at nag-big O ka, tutulungan ka para ma-lessen yung pain na nararamdaman mo. And also, tutulungan ka din ito para ma-strengthen yung iyong pelvic floor muscles. Kasi may contraction na ginagawa tuwing ikaw ay nag-big O. So, na-exercise ng contraction na yan ang ating pelvic floor muscles para mag-strengthen ito. 2. Mental and emotional health. Ang pagsasarili po can reduce para ma-manage ng tama ang iyong stress and also kung meron kang anxiety. Bakit? Kasi tumutulong po ito para mapaganda ang mood and ma-boost ang self-esteem. Another thing, nai-improve din po nito ang maganda at mahimbing na pagtulog. After mo na gawin to, di ba marerelax yung katawan mo? Even your mind, hindi lang katawan, is makakaramdam yan ng calm. Mabubura ng panandalian lahat ng inaalala mo, lahat ng iniisip mo. Reason kung bakit pagkatapos mo nito, madalas nakakatulog ang isang tao. Dahil nga na-relax ang isip at ang katawan niya. Another thing, exploration. Anong ibig kong sabihin dito? It's a safe way para ma-discover mo sa katawan mo kung ano yung gusto nito para makaramdam ka ng feel-good experience. Para pag dumating na yung partner mo or may tamang tao na sa buhay mo, maiga-guide mo na siya kung ano dapat yung ginagawa niya sa'yo na mag-e-enjoy ka. Kasi na-memorize mo na yung gusto at ayaw ng katawan mo. Pero may mga potential na downsides po ito. So, hindi po lahat kapag ginagawa mo to, maganda yung benepisyo sa katawan mo. Lalo na kung what I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. Number 1, excessive mo na po itong ginagawa, meaning sobra-sobra na or nagkakaroon ka na ng addiction dito. Once naging excessive na to, eto na yung lagi mong pipiliin over your partner kung may partner ka. Minsan kung wala naman, mas okay na sa'yo to kaysa magka-partner ka. Hindi naman po yan ang reality. Ang pakikipag, it should be
to individual at hindi palaging sarili mo. Yan po ay alternative lamang. So, pag sobra-sobra ka na dito, nawawala yung sexual desires mo na magkaroon ng kalabing-labing. Meaning, nawawala ka na sa reality. Pwedeng mag-develop yan ng psychological stress para sa'yo. Kasi mararamdaman mo sa sarili mo yan na parang hindi ka na normal. Pag sobra-sobra na rin, pwede ka rin makaramdam dyan ng fatigue. Once na nakaramdam ka nito palagi, instead na ganahan ka, wala. Kabaliktaran, magiging opposite yung result sa'yo. Mapapansin mo din yan kapag sobra-sobra na, kapag nagkaroon ka ng partner, bakit parang hindi ka nasasatisfy? Another thing na downside, addiction. Yes, kapag ikaw po ay dito na lang lagi nakafocus para malaman mo na ganito ka na, palagi mo na siyang iniisip, ginagawa mo na itong routine. Naapektuhan na rin yung relasyon mo sa family mo, kung may partner ka doon sa partner mo, and also sa trabaho mo. Kasi mas binibigyan mo palagi ng priority ito more than anything else. So, bumababa na rin ang self-confidence mo. To the point na ayaw mo nang makisalamuha. Kasi nga, nakukuha nito yung oras mo. Instead na ang ginagawa mo is yung magsosolo ka, ayaw mo nang nakikisalamuha sa iba. Kasi feeling mo waste of time. Yan po ay sign kapag ikaw ay nag-develop na ng addiction. Last one, guilt and shame. Yan po ang isa sa downside kapag ikaw ay naging excessive na sa paggawa ng ganito. Nakakaramdam ka ng parang guilt feeling or nahihiya ka sa sarili mo dahil dun sa cultural or religious belief mo. Kasi dati, hindi ka naman ganyan. Bakit ngayon lumala? So, pwedeng mag-lead yan ng negative sa mental state natin. So, may psychological effects po yan. Makakaramdam ka minsan na kinahihiya mo mismo yung sarili mo. Hindi ka proud, kaya umiiwas ka na sa mga tao. Ayaw mo na rin nga makipagrelasyon Now, kung nangyayari sa ito, it's important to know na ito ay hindi panghabang buhay. Ito po ay nasusolusyonan. Kailangan mo lang bawasan yung concentration mo dito at ibaling yung iyong oras sa ibang productive na gawain like mag-exercise ka, makipaghalubilo ka sa mga kaibigan. That way, hindi palaging nakatuon doon yung attention mo. And of course, lagi kang mag-pray na sana makaalis ka dyan sa kinalalagyan mo. Very, very good listener naman si God pagdating sa mga suliranin, sa mga hinaing natin. Now, if you feel kung ang pagsasarili mo ay sobra-sobra, very excessive, na nagko-cause na sa'yo ng distress, ng stress, kailangan makipag-usap ka na sa isang therapist o sa isang healthcare provider para mabigyan ka ng tamang advice. Ito yung mga professionals na pwedeng makatulong at maintindihan kung ano yung sitwasyon mo nang hindi ka hinuhusgahan. Para din ma-manage mo yung feelings mo and behaviors mo. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!